Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-19 na linggo ng taon at ang ating Panginoon ang nagpapakilala sa atin na siya ang ating kaligtasan, siya ang ating takbuhan sa panahon ng ating pangangailangan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Pagkakain ng mga tao, pinasakay agad ni Jesus sa mga alagad sa daong at pinauna sa kanya sa kabilang ibayo. Habang pinaalis ang makapal na tao. Pagkaalis ng makapal na tao, umahon siya sa bundok upang manalangin. At pagdating ng gabi ay nag-iisa siya roon. Samantalang ang daong ay sinasabukay ng mga alon sa laot, sapagkat pasalungat ang hangin. Nang ika-4 na pagpupuyat sa gabi, lumapit sa kanila si Jesus na lumalakad sa dagat. Napakita ng mga alagad na may lumalakad sa dagat, sila'y natakot at inisip nila iyon ay isang multo. At dahil sa takot, ay napasigaw sila. Ngunit agad nagsalita sa kanila si Jesus, "Lakasan ninyo ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." "Halika," ang sabi ni Jesus. At lumunsad si Pedro sa daon at lumakad sa ibabaw ng tubig upang lumapit kay Jesus. Datapwat na makitang lumalakas ang hangin ay natakot. At ang lumulubog na ay sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako." Kapag daka iniunat ni Jesus ang kamay at hinawakan siya na ang wiga, "O taong kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" At paglulan nila sa daong ay humupa ang hangin. Ang mga sa daong ay nagpatira pa sa kanya na nagsasabi, "Tunay na ikaw nga ang anak ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang ating paligid ay punong-puno ng panganib. Kaya't marami sa atin, kung tayo lumalabas sa ating tahanan at tayo may parurulan, marami sa atin ang nagsasign of the cross. Bakit? Tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon na tayo ay maligtas sa kapahamakan, sa panganib, sa ating pupuntahan, sa ating paglalakbay. Kung tayo natutulog kung minsan, marami pa rin sa atin ang nagdarasal, marami sa atin ang nagtatanda pa rin ng krus, sapagkat nais natin na tayo ay magkaroon ng ligtas na gabi, magandang pagtulog. Yung iba bago magsimula na kanilang mga gawain, sa kanilang trabaho ay ganun din. Makikita natin yung maraming players sa iba't ibang larangan ng sports, na kung sila ay magsisimula sa kanilang laro, halimbawa basketball, kung sila ay pinapapasok, volleyball kung sila ay pinapapasok, marami sa kanila nagtatanda ng cross sapagkat alam nila na yung kanilang paglalaro ay mapanganib din at gusto nila huwag silang mapahama sa kanilang paglalaro. Minamahal ko mga kapatid, ito'y nangangahulugan lamang na tunay nga, mapanganib ang ating paligid. May panganib sa ating mga ginagawa. Kaya't naroon lagi ang ating takot. At dahil sa takot na ito, tayo humingi ng tulong, ng awa sa ating Panginoon, na tayo iligtas, na tayo ay ilayo sa kapahamakan. Kung tayo man ay nakabay karamdaman, takot pa rin tayo na tayo lumala ang karamdaman. O kung wala tayong karamdaman, takot tayo na magkasakit. Kaya humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Kung itong ating karanasan
halos sa araw-araw. Ang banal na ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon upang manatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, upang ito ang magbigay sa atin ng tunay na kaganapan sa ating buhay, na malayo sa kapahamakan at maalis ang takot sa ating buhay. Napakinggan natin sa banal na ebanghelyo na ang mga alagad ay naroon sa daong, sa isang bangka. Pinauna sila ng ating Panginoon sa paglalayag papunta doon sa kabilang ibayo ng karagatan. Subalit nang naroon na sila sa gitna, lumalakas yung alon at nagsimula silang matakot na makita nila yung lalakas na alon sapagkat may panganib sa kanila. Yung hangin ay salungat sa kanila. Kaya't yung kanilang paglalayag ay napakahina at naroon ang tunay na panganib na maaring sila ay lumubog at sila ay mamatay sa karagatan. Minamahal kong mga kapatid, nasaan ang ating Panginoon? Ang ating Panginoon ay nagpaiwan dun sa bundok dahil pinauna sila. Siya ay nananalangin doon. Maring siya'y napagod pagkananyang pakainin ang mga tao at magbigay ng pangaral sa mga tao. Kaya't naroon siya sa bundok. Subalit, alam niya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga alagad. Alam niya yung panganib na yon na hinaharap ng kanyang mga alagad. Kung kaya't lumapit siya na naglalakad sa dagat, na ang akala ng mga alagad ay ito ay isang multo. Kaya't sumigaw sila sa ating Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Natatakot kami. Subalit anong sabi ng ating Panginoon? Ako ito, huwag kayong matakot. Kung makikita natin doon sa ginawa ng ating Panginoon, hindi niya pababayaan yung kanyang mga alagad na mapahamak. Kaya bago pa tumawag yung mga alagad, ay naroon na siya, lumalapit na siya doon sa bangka sa mga alagad. Kung titingnan natin ang kanyang pakikiisa sa mga alagad, yung pagmamalasakit niya ay naroon. At dahil dito, ang paglapit ng ating Panginoon at nang makilala siya ng mga alagad, ay biglang humupa ang dagat. At silang lahat ay nagkaroon ng kapayapaan. Kaya't nagawa nga ni Pedro na sabihin sa ating Panginoon, Panginoon, pabayaan mo ako. Dahil humupa na yung alon, pabayaan mo akong lumakad sa dagat. At sinabi ng ating Panginoon, halika. At nagawa ni Pedro na lumakad sa dagat. Nagawa niya dahil doon sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, doon sa salita niya, na lumapit ka sa akin, lumakad ka, halika. Naroon yung pananampalataya ni Pedro. At habang siya ay lumalapit, habang ang kanyang pagkatao, pag-iisip ay nakapokus sa ating Panginoon, nagagawa niyang lumakad papalapit sa ating Panginoon. Subalit nang biglang humangin, ay natakot si Pedro. At dahil sa takot na yan, unti-unti na naman siyang lumulubog. At sa kanyang paglubog, yung panganib na yon, humingi na naman siya ng tulong sa ating Panginoon. Panginoon, iligtas mo ako. At dahil dito sa pagiging nagtulong ni Pedro, ay iniunat ng ating Panginoon ang kanyang kamay sa kanya. Hinawakan siya upang siya ay huwag malubog at ibinalik siya sa bangka. Ito ay patunay ng pagliligtas ng ating Panginoon, na hindi niya pababayaan ang kanyang mga alagad. At sinasabi niya dito, utaong kakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Minamahal kong mga kapatid, yung hangin na yun sa ating buhay, na nagiging dahilan ng ating pag-aalinlangan, nagiging dahilan upang bumaba o humina ang ating pananampalataya, ay nasa ating sarili. Unahin natin na sa ating sarili ang hangin na yan.
Maaring tayo mismo ang mahangin. Mahangin tayo dahil kung minsan tayo ay nagiging makasarili. Selfishness, nang iniisip lamang natin ang ating sarili. At dahil dito, nagkukulang tayong sundin ang aral ng ating Panginoon ng pagmamahal. Nagkukulang tayo sa paglilingkod sa ating kapwa. Nagkukulang tayo sa pagbibigay ng pagkapatawad sa ating kapwa. Sapagkat ang iniisip lamang natin ay ang ating sarili. Ganon din, napakataas yung ating pride. Kaya't ayaw nating ibaba, katulad at mapantay sa lahat ng mga tao. Maaaring ang hangin sa atin, minamahal kong mga kapatid, ay nagiging materialistic tayo. Na iniisip natin yung mga bagay na makapagpapaligaya sa atin sa ating buhay. Na kung minsan sa pagkakamit nito ay naiiwan natin, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Kung minsan halimbawa sa ating trabaho, sa ating nais na makuha ang gusto natin, ay nakakalimutan natin o naipagpapalit natin ang ating Panginoon. Ilang beses ko nang napakinggan, hindi ako nakapagsimba dahil ako ay may trabaho. Hindi ako nakapagsimba dahil may pinuntahan kaming mga party. Hindi ako nakapagsimba dahil aabala ako sa aking gawain. Naipapalit natin ang ating Panginoon. At ito ang nagpapahina sa ating pananampalataya na maaaring maging dahilan upang tayo ay malubog at malayo sa ating Panginoon. Maaaring ang hangin na ito ay yung mga pagsubok sa ating buhay. Pagkakasakit, problema sa pamilya, problema sa trabaho, o kanumang problema. Na dahil dito kung minsan ay hindi natin makita yung solusyon na yun. Na kung minsan ay dapat lamang tayong lumapit sa ating Panginoon sapagkat siya magbibigay ng solusyon sa atin. Subalit ang nangyayari kalimitan, humihina yung ating pananampalataya. Nagiging hangin ito na siyang nagbibigay sa atin ng daan upang tayo ay unti-unting lumubog. Minamahal kong mga kapatid, magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Sa mga panahong ganito, ay tumulad tayo sa nangyari o karanasan ng mga alagad. Tumawag tayo sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, iligtas mo kami. At hindi siya manghihina sa pagliligtas sa atin. Iuunat niya ang kanyang mga kamay para sa atin. Hahawakan niya tayo upang tayo huwag malubog. At itataas niya tayo. Ibabalik niya tayo sa bangka upang tayo magkaroon ng kaligtasan, upang tayo magkaroon ng kapayapaan kasama ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sana sa ating buhay, sa mga pagkakataon o karanasan natin ito, ang ating pananampalataya sana ay ibalik natin sapagkat naruroon ang ating kaligtasan. Nang makabalik ang ating Panginoon sa daong na yun, ang ginawa ng mga alagad ay nagpatira pa sila at sumamba sa ating Panginoon. Sana sa lahat ng sandali ng ating buhay ay gawin nating sumamba sa ating Panginoon bilang tanda ng ating katapatan at pananampalataya sa Kanya. At dito ay makikita natin na ang ating Panginoon ay laging naririyan para sa atin. At kung magagawa lamang natin ito, katulad sana ng nasambit ng mga alagad, nang sila ay sumasamba na sa ating Panginoon, gayon din sana ang ating sambitin. Tunay na ikaw nga ang anak ng Diyos. Ikaw ang magliligtas sa amin. Ikaw ang maglalayo sa amin sa aming panganib. At ikaw ang magiging daan upang mawala ang aming takot sa aming buhay sa mundong ito. Minamahal ko mga kapatid, muli ay inaanyayahan ko kayong tignan ninyo yung aking announcement pagkatapos ng aking blessing, yung aking announcement ng seminar na ibibigay ko dito sa Sydney sa 3rd weekend of the month, at ganun din
yung aking seminar na ibibigay ko sa Brisbane sa 4th weekend of this month. Sana bigyan niyo ng pansin, bigyan niyo ng panahon. Ito ay malaking tulong para sa mga mag-asawahan. Kahit na walang problema, ito pa rin ay magbibigay ng liwanag at tulong sa kanila. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Naway magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.